8 taong gulang pa lamang si Alon de la Vega nang tuluyang mabura ang kulay sa kanyang murang mundo. Isang gabi ng Disyembre, habang mahimbing silang natutulog ng kanyang mga magulang sa isang tagpi-tagping barong-barong sa likod ng isang lumang junk shop sa slums ng Tadpasos City, biglang sumiklab ang apoy. Wala nang naabutang pamatay sunog. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang tahanan nilang payak at ang buhay ng kanyang mga magulang, si Mang Eli at Aling Gemma, na walang ibang inatupag kundi ang pagmamahal sa kanya at pagbebenta ng basahan at tinapa para may panlaman sa bituka. "Aayuda! Tulong!" sigaw ni Alon habang pinipilit niyang itulak ang pinto ng kanilang naglalagablab na tahanan. Ngunit huli na, tinangay ng apoy ang lahat, pati ang mga yakap na minsang gumugising sa kanya tuwing umaga. Nakaratay siyang parang latang walang laman nang makalapit ang mga pulis mula sa Precinct 12. Isa sa kanila, si Juan Carpio, ay tahimik lang na tumitig sa kanya at saka iniabot ang malamig na kamay. Wala nang mag-aalaga sa bata, ani Carpio sa kapwa niya pulis. Dinala si Alon sa presinto sa halip na sa DSWD o alinmang shelter. Noong una, akala niya ay ligtas na siya. Ngunit ang presinto ay hindi naging kanlungan. Sa halip, naging tugad ito ng kalupitan. "Hoy bata! Maglinis ka ng CR! Baka sakaling makainom kami ng tubig na dilas ang ihi!" sigaw ni Sergeant Lumibaw. Habang ibinabato kay Alon ang maputik na map. "Ano yan, sir? Bata o daga?" Sabay tawa naman ni Pat, Herminio. Madalas nilang gamiting aliwan si Alon, lalo na tuwing gabi kung kailan puno na ng alak ang kanilang mga bituka. Ipinipilit nila sa bata ang mga gawain na hindi kayang pasanin ng isang 8 taong gulang. Hindi siya binibigyan ng tamang pagkain, madalas ay tira-tira o balat ng manok. Hindi rin siya tinuturing bilang tao. Para sa kanila, isa lamang siyang palabas, isang biro. Isang piraso ng basura na walang halaga. Isang gabi, habang umuulan at malamig ang hangin, nagpasya ang 3 na pagtripan si Alon. "Tignan natin kung uubra kang maging sisiwo," ani Carpio, habang tinutulak ang bata sa likod ng presinto. "Bukasan niyo yung kulungan ng manok. Doon muna titira ang batang to," sabay nisi ni Herminio, habang bitbit ang flashlight na pinapatama sa mukha ng walang kalaban-labang si Alon. Nilagyan nila ng mga balat ng saging at piniritong manok ang loob ng kulungan. Hindi para kainin ni Alon, kundi para ipanghagis sa kanya. Yung bata ay kakasimula lang ng bagong karir bilang sisiw, sigaw ni Lumibaw sabay tawa na parang hayok. Habang nasa loob ng kulungan, si Alon ay nilapitan, pinagtatawanan, dinuduraan at binabato ng balat ng pagkain. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Habang ang katawan niya'y giniginaw, ang puso niya unti-unting nilalamon ng isang bagay na mas mabagsik pa sa apoy na pumatay sa kanyang magulang. Galit. "Bakit niyo ko ginaganito?" Mahinang bulong ni Alon sa sarili habang niyayakap ang sariling tuhod. "Ano bang kasalanan ko sa inyo?" Sa kanyang isipan, hindi niya makakalimutan ang mga mukha ng 3. Si SPO1 Carpio na may itim na nunal sa ilong, si Sergeant Lumibaw na may malalaking bukol sa kamay mula sa suntukan noong araw, at si Pat Herminio na laging may yosi sa bibig kahit nakauniporme. Tumatak sa kanyang alaala ang bawat galaw, bawat insulto, bawat tawa. Kahit madilim ang kulungan, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sumigaw, tumahimik siya. Sa halip na sumumpa, nanahimik siya.
Isa lamang ang bumabalik sa kanyang utak. Kailangang mabuhay siya. Kailangang makita niyang may saysay pa ang bawat pintig ng kanyang puso. Kinabukasan, habang natutulog ang mga lasing na pulis, narinig niya ang mahinang ungol ng manok sa tabi ng kulungan. Isang tilamsik ng pag-asa. Kinamit niya ang mga patpat at sirang kahoy sa loob para dahan-dahang tanggalin ang lock sa pintuan. Binuhat niya ang sarili niya palabas. Tahimik, mabagal, ngunit may determinasyon. At doon siya tumakbo. Walang sapatos, basang-basa sa ulan, gutom at nanginginig. Ngunit may iisang direksyon sa kanyang puso. Palayo sa impyernong naging presinto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya rin alam kung sino ang tutulong sa kanya. Pero isa lang ang alam niya, hindi pa ito ang katapusan ng kanyang kwento. Habang binabaybay niya ang eskinita sa dilim ng gabi, inulit niya sa kanyang sarili sa bawat hakbang, hindi ako sisiw, hindi ako hayop. Tao ako, tao ako. At sa kanyang batang puso, isang panata ang unti-unting umuusbong. Isang araw, babalik siya. Hindi bilang biktima, kundi bilang tinig niyang katarungan. Umuulan pa rin ng tuluyan nang makawala si Alon mula sa kulungan ng manok. Ang kulungang ginawang hukay ng kanyang pagkatao. Ang ulan ay tila pakikipagkutsaba ng langit sa kanyang pagtakas. Tinatakpan ang mga yapak niya, pinapalambot ang lupa, at pinapalabo ang tanawin ng sinumang maaaring humabol. Basang-basa siya, nanginginig sa ginaw, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Hindi na siya lumilingon. Ayaw na niyang makita pa ang presinto. Ayaw na niyang madinig pa ang halakhak ni Carpio, Lumibaw at Herminio. Dumaan siya sa madidilim na eskinita ng Tagpaso. Dumaan sa mga bakanteng lote hanggang marating niya ang pusod ng palengke. Isang lugar na masangsang, magulo at puno ng mga kaluluwang sanay sa hirap. Doon siya nagkubli sa ilalim ng isang lumang kariton na may siram tarpaulin. Tirik ang mga paa niya sa putik. Ang tiyan ay kumakalam at ang isip ay waring nilalamon ng takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nabuhay ang isang piraso ng lakas. Hindi pa siya tapos. Kinabukasan, sinimulan niya ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang bata na ligaw, isang kaluluwang nagtatanong kung may awa pa ba ang mundo para sa kanya. Namulot siya ng tirang pagkain sa tabi ng mga stall ng kakanin. Minsan, nakakalusot pero minsan, nasasaktan din. "Hoy! Alis dyan! Peste ka!" Sigaw ng isang tinderang may hawak na sandik. Tinamaan si Alon sa tagiliran pero hindi siya lumaban. Tumatakbo na lang siya, humahagulgol habang pinipigilang marinig ng lahat. Sa mga sumunod na araw, natuto siyang magnakaw. Maliit lang, tira-tirang saging, nabubulok na kamatis, punit na pandesal. Gabi-gabi, natutulog siya sa ilalim ng mga kariton, kinukumutan ng mga itim na sako, at pinapangarap na sana'y isang araw may magising na hindi ganito. Isang gabi, habang binubuklat niya ang isang basang piraso ng tinatay mula sa isang supot, may narinig siyang boses mula sa gilid. Hindi lahat ng gutom magnanakaw, pero lahat ng magnanakaw may pinanggalingang gutom. Napalingon si Alon, isang matandang lalaki, puti ang buhok at balbasin, ang nakaupo sa tabi ng tambakan ng bote at plastik. Nakasuot ito ng telang nakabalot sa balikat. Di na galing sa basurahan din. Ngunit ang mga mata nito, matalas, malalim, at tila nakakaintindi. "Pangalan mo, iho?" tanong ng matanda.
habang binubuksan ang kanyang daladalang thermos. Alon, mahina niyang tugon. Alon, galing sa dagat o kaya'y ulan. Kaya pala kahit binabayo ka ng problema, hindi ka lumulubog. Napapikit si Alon. Matagal na walang kumausap sa kanya ng ganito. Walang halong panunuya, walang halakhak. Isa lang ang naramdaman niya, tiwala at gutom. Ako si Totong, Mang Totong. Wala rin akong pamilya. Pero kung gusto mong manatili dito sa tabi ko, may konting kalayaan at konting gabay kang makukuha, alok ng matanda. Mula noon, naging silungan ni Alon si Mang Totong. Hindi marangya, wala silang bahay, wala silang kama, pero may seguridad. Tuwing gabi, magkasama silang nangangalakal. Tuwang-tuwa si Alon nang unang beses siyang makahanap ng isang laruang sirang robot. Mang Totong, tignan mo! Parang ako po nung nakakulong. Biro niya. Wumikilang si Mang Totong. Baka isang araw, ikaw naman ang magbubuo ng sirang robot na yan. Pero ang pinakamahalagang itinuro ni Mang Totong ay hindi lang ang pag-survive. Sa bawat bakanting oras sa pagitan ng pagkakalkal ng basura at paghahanap ng pagkain, tinuturuan siya nito ng mga letra gamit ang krayolang nakuha sa isang pinaghugasan ng cake. Ang letra A, parang bubong ng barong-barong, paliwanag ni Mang Totong habang isinusulat sa piraso ng pahayagan. Eto ang B, parang dalawang tiyan na busog at tawa sila pareho. Minsan habang natutulog si Alon sa tabi ng tambakan, tinanong siya ng matanda, anong gusto mong marating balang araw? Tahimik si Alon. Matagal bago siya sumagot. Tumingala siya sa langit, tila sinusukat ang hinaharap. Gusto kong bumalik sa presinto, yung pinanggalingan ko. Papalikan mo sila? Hindi bilang alipin, hindi bilang patapon. Gusto kong bumalik bilang may kapangyarihan. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaano kasakit yung ginawa nila. Pero hindi sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng respeto, disiplina. Pero hindi sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng respeto, disiplina. Babalikan mo sila. Hindi bilang alipin, hindi bilang patapon. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaano kasakit yung ginawa nila. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaanong kasakit yung ginawa nila. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaanong kasakit yung ginawa nila. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaanong kasakit yung ginawa nila. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaanong kasakit yung ginawa nila. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaanong kasakit yung ginawa nila. Gusto kong iparamdam sa kanila kung gaano. Napailing si Mang Totong. Timingin mong bata ka lang, pero ang panaginip mo kay laki. Ngunit alam ng matanda sa kanyang puso, ang batang ito ay hindi ordinaryo. Sa likod ng mga galos, ng gutom at ng sakit, ay isang kaluluwang pinanday ng apoy, tinibay ng ulan at pinalakas ng pangarap. At sa unang pagkakataon, gumuhit ang liwanag mula sa abong langit ng tagpaso. Hindi para sa lahat, kundi para sa batang minsang kinulong sa kahon ng kahihiyan. At ngayoy nagsisimulang buuin ang kanyang daan. Daan pabalik, hindi para maghiganti, kundi para itama ang mali.
Mula nang makilala ni Alon si Mang Tutong, parang unti-unting humupa ang bagyong gumugulo sa kanyang murang isipan. Hindi man nawala ang hapdi ng nakaraan, nagsimulang sumibol ang pag-asa na balang araw, maaaring may kinabukasang hindi kailangang laging magtago o mangalakal sa gabi. Habang patuloy siyang lumalaki sa ilalim ng gabay ng matanda, pinanday siya ng lansangan, ng gutom, ng disiplina, ng masusing pagmamasid sa galaw ng mundo. Pero higit pa riyan, pinanday siya ng tahimik na panata. Balang araw, babalik siya sa presinto, hindi na para habulin ng takot, kundi para pang ibabawan ito. Alon, halika rito, tawag ni Mang Tutong habang nakaupo sa tabi ng basurahan na ginawa nilang upuan. Meron akong nadampot sa ilalim ng dyaryo, mga pamphlet ng ALS. Alternative Learning System daw. Libre ang klase tuwing gabi. Tumigil si Alon sa paghihiwalay ng plastik at bote. Nilapitan ng matanda. Libre yan talaga, Mang Tutong? Oo, pero di lang basta basa-basa. Kailangan seryoso ka. Mula noon, tuwing 7:00 ng gabi, bit-bit ang isang lumang sling bag na gawa sa sako at may ilang piraso ng papel at lapis. Sumasama si Alon sa mga night class para sa out-of-school youth sa barangay hall ng Barangay Maligaya. Doon siya unang tinawag na anak ng basura ng isa sa mga batang mas may kaya pero hindi siya natinag. Mas okay na yon kaysa anak ng kasinumalingan. Balik niya na may ngiting may laman. Tahimik lang siya sa klase. Hindi masalita. Pero palaging may sulat. Palaging may tanong sa guro. Palaging may sagot sa likod ng papel. Sa edad na 14, pumasa siya sa Alternative Learning System, ANE test. Isa siya sa pinakabatang nakatanggap ng certificate sa buong distrito ng Tagbaso. Walang palakpakan, walang banderitas. Pero sa kanyang puso, para na siyang ginawaran ng gintong medalya. Pagkatapos ng sertipikasyon, pinilit ni Alon makapasok sa kahit anong trabaho. Masyadong bata para sa formal, kaya ginamit niya ang kanyang bilis sa pagtakbo at liksi sa pakikipag-usap. Nagbaka sakali siya sa isang maliit na law firm sa bilid ng lungsod, ang Navarro and Del Mundo Law Office. Ma'am, pwedeng maging runner? Magdadala lang po ako ng mga dokumento. Di na po kailangan ng sweldo. Pagkain lang. Lakas loob ang alok habang hawak ang lumang envelope. Puminin sa kanya si Attorney Calista Navarro, isang abogadang matikas at kilala sa pagiging matuwid pero hindi mapanghusga. Anong pangalan mo, iho? Alon po. May pamilya ka? Umiling siya. Wala na po. Pero marunong po akong magbasa, magsulat at tumakbo. Mabilis po ako. Marunong din po akong manahimik kung kailangan. Napaniti si Calista. Sige, subukan natin. Pero kapag may nawawalang dokumento, ikaw ang unang kakasuhan ko. Biro niya. Tumango lang si Alon. Seryoso ang mukha. Doon nagsimula ang isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay niya. Araw-araw siyang nagdadala ng mga dokumento mula sa korte, sa barangay, sa mga kliyente. Minsan, umaakyat siya sa 5 palapag ng walang elevator. Minsan, nababasa siya sa ulan, pero hindi siya nagreklamo. Tot, sa halip, bawat papel na hinahawakan niya ay parang palihim na leksyon sa kanya. Nakikinig siya sa mga usapan ng mga abogado. Sinusuyapan ang mga taso. Minsan, habang naghuhugas ng tasa sa pantry, sinasadya niyang tumambay malapit sa conference room para lang marinig ang argumento ng mga abogado. Isang araw, napansin siya ni Calista habang sinusubukang intindihin ang isang kopya ng affidavit. Alon,
Gusto mo bang matutong magbasa ng legal terms? Kung papayagan niyo po, mula noon, binigyan siya ni Attorney Calista ng lumang dictionary at ilang basic law books. Hindi mo kailangang intindihin agad. Isa-isahin mo lang. At huwag kang matatakot sa mahahabang salita. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalong tumibay ang ugnayan ni Alon at ni Calista. Ngunit ang kanyang pinakapuso pa rin ay si Mang Totong. Pagamat tumatanda na ang matanda, patuloy itong gumagabay sa kanya sa mga personal na usapan. Madalas silang maghapunan sa tabi ng ilog. Bit-bit ang isang thermos ng kaning lamig at sardinas na niluto sa maliit na kalan. Alon, sabi ni Mang Totong habang pinupunasan ang kanyang pawisang noo. Hindi lahat ng may alam, matalino. At hindi lahat ng matalino, may puso. Pero ikaw, anak, meron ka pareho. Gamitin mo yon. Hindi lang para sa sarili mo, dagdag pa niya para sa mga batang gaya mo rin na walang tinig. Ikaw ang magiging tinig nila balang araw. Sa mga sumunod na taon, nag-ipon si Alon. Hindi niya ginastos sa luho ang kita niya sa pagiging runner. Kadalasan, kalahati ay inilalagay niya sa isang kahon sa ilalim ng kama ni Mang Totong. At sa edad na 17, nang masigurado niyang may sapat siyang pera para sa enrollment, pumasok siya sa kursong criminology sa isang state university. Tahimik siya sa eskwela. Walang nakakaalam ng kanyang pinanggalingan. Hindi siya sumasama sa mga inuman. Hindi siya nagyayabang kahit mataas ang grades. Isa lamang siyang ordinaryo estudyante sa paningin ng iba. Pero sa kanyang loob, isa siyang mandirigma na unti-unting binubuo ang armas. Kaalaman, disiplina at determinasyon. Isang gabi, habang nag-aaral siya para sa kanyang pagsusulit, napansin siya ng isa sa kanyang kaklase, si Levi. "Uy, Alon, lakas mong mag-aral ah." "Para kang papasok sa FBI." Ngumiti lang siya. Hindi FBI, mas malapit sa PNP, pero sa tamang paraan. Sa katahimikan niya, walang nakakaalam na sa kanyang puso, isa siyang batang minsang kinulong sa kulungan ng manok. Pero mayo'y pinanday ng karunungan at pangarap. Patuloy siyang tahimik na humahakbang, palapit sa araw na siya naman ang magbabantay sa mga kulungan. Hindi bilang tagalinis, kundi bilang tagapagligtas. Sa kanyang unang araw sa kolehiyo, si Alon ay tila isang aninong hindi mapansin ng karamihan. Suot ang kanyang tanging pares ng maong na may tahing halos kumawala na at isang lumang polo na kupas na sa sobrang gamit. Pasimpleng pumasok siya sa silid ng unang klase sa kursong criminology. Habang ang iba'y abala sa pag-uusap tungkol sa bagong cellphone, mga party at mga mamahaling sapatos, si Alon ay tahimik na umupo sa pinakadulo. Hawak-hawak ang isang lumang spiral notebook na sinulatan niya ng pangalan niya gamit ang lapis. "Bro, sino yung mukhang kargador sa likod?" Pabulong na tanong ng isa sa mga estudyante. Ngunit sapat ang lakas para marinig. "Baka scholar ng barangay," tugon ng isa pa, sabay tawa. Walang pumapansin kay Alon, maliban sa mga matang humuhusga sa pananamit niya. Hindi siya marunong makisabay sa usapan ng mga mayayaman. Hindi siya marunong sa mga bagong slang o meme. Ang alam niya lang ay kung paano gumising ng maaga, mag-aral habang walang ilaw, at mag-ipon ng kaalaman na tila ba ito ang huling bagay na hindi pa inaagaw sa kanya ng mundo. Isang araw habang nasa hallway, binangga siya ng isang matangkad na estudyante na may logo ng Alpha Sigma Frat sa kanyang jacket. "Tingin-tingin ka kasi sa sahig bro,"
Baka natapakan mo yung pride namin. Sabay tawa nito at tapik sa balikat ni Alon. Hindi bilang kaibigan kundi bilang pananakot. Hindi sumagot si Alon. Pinulot lang niya ang nahulog niyang libro at tuloy-tuloy sa lakad. Hindi nila alam na ang bro na inaasar nila ay isang batang minsang kinulong sa kulungan ng manok. Na ang tahimik niyang pagkilos ay hindi kabobohan kundi pagpipigil. Dahil alam niyang may mas mataas na laban kaysa sa pagpatol sa bawat inso. Sa bawat semester, lumulutang ang pangalan ni Alon sa Dean's List. Palaging siya ang may pinakamataas na grado sa Ethics, Criminal Law at Forensic Science. Tinanong siya minsan ng isang guro, si Professor Resurrection, Mr. De La Vega, saan mo natutunan yung analytical breakdown ng crime scene na yan? Sa panonood lang po ng aktual na investigasyon. Maikling tugon niya. Impresibo. Parang nasaksihan mo mismo ang mga ganyang eksena. Ngumiti lang siya. Hindi na niya kailangang ukwento na ilang beses na siyang nakakita ng bangkay sa mga iskinita noong batang nangangalakal pa siya, kasama sumang totong. Na minsan ang krimen ay hindi lang case file, kundi parte ng kanyang kabataan. Ngunit hindi laging tahimik ang kolehiyo. Isang gabi, tinawag siya ng mga miyembro ng Alpha Sigma. Bro, halika, may initiation lang tayo. Magka-level na tayo. Diba, alam ni Alon ang laro. Hindi siya nagpakita ng takot. Tinala siya sa isang abandonadong bodega malapit sa campus. Piniringan siya, pinaghubad ng sapatos at pinaluhod sa semento. Isa-isang tumapik sa kanya ang mga frat member. Di ba ikaw yung laging number 1? Subukan mo nga kung makakatagal ka sa totoong buhay. Sabi ng isang lalaki. Hindi niya man kita, pero ramdam niya ang galit. Alam mo bang ako si Jethro Carpio? Anak ako ng SPO1 Carpio. Dagdag pa ng isa. Tumigil si Alon. Nanlamig ang batok niya sa narinig. Ang apelyido, ang boses, parang multo mula sa nakaraan. Bigla siyang tinadyakan sa tagiliran. Isa pang tama sa balikat. Isa pang suntok sa tiyan. O ayan ha, fraternity yan. Brotherhood, sabi ni Jethro. Nagtawa na ng grupo. Ngunit wala ni isang tinik ng galit ang lumabas kay Alon. Walang mura, walang pakiusap. Nang matapos ang hazing, tahimik siyang bumangon. Bit-bit ang duguang sapatos at lumakad pa uwi na parang walang nangyari. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagpakulong, hindi siya kumante. Kinabukasan, pumasok siya sa klase. May pasa sa pisngi at sugat sa labi pero suot ang parehong kupas na polo. Tiningnan siya ng buong klase na parang multo. Ngunit sa board ng classroom may nakapaskil na bagong announcement. Top student ng batch, Alon De La Vega, 1.18 GPA. Pagdating ng huling taon niya, nagsimula na siyang kilalanin ng mga propesor. Isa siyang modelo ng disiplina at talino at hinimok siyang mag-review para sa criminology licensure exam. Tinanggap niya ito, tahimik ngunit determinado. Alon, alam mo bang ikaw na ang pinakamataas na score sa pre-board practice natin? Tanong ni Professor Resurrection. Hindi po, simpleng tugon niya. Hindi po ako tumitingin sa taas, sa direksyon po ako nakatingin. Pagkatapos ng graduation, walang engrandeng party, walang banner, walang pamilya. Si Mang Totong ay pumanaw na isang buwan bago siya magmartsa. Isang sakit na ikinubli sa kanya ng matanda para hindi siya madistract. Dinala niya ang medalya sa punpod nito. Binasa sa harap ng nicho. Tay, ito po yung una nating panaginip, di ba? Nang dumating ang resulta ng board exam, nasa harap siya ng law office ni na Attorney Calista.
Inabot niya ang lumang cellphone na binigay ng abogada sa kanya noon at binuksan ang PDF. Tahimik lang siyang tumingin hanggang mapansin ni Calista ang nanginilib na luha sa kanyang mga mata. Alon, ano yan? Ma'am, pasada po ako. Pumasa po ako sa board. Niyakap siya ni Calista. Hindi lang basta pumasa, Alon. Nasa top 10 ka. Sa parehong buwan, inirekomenda siya ni Attorney Calista sa isang programa para sa bagong graduado na pulis na nais i-deploy sa mga probinsya. Tinanggap niya ito, hindi dahil gusto niyang lumayo, kundi dahil alam niyang ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagmalaki. Minsan, kailangan lang tahimik itong ilatag sa mga lugar na higit na nangangailangan. Sa isang maliit na bayan sa Timog, siya ay dumating bilang bagong Police Officer 1. Walang nakakakilala sa kanya. Wala ring may alam sa kanyang pinagdaanan. Pero may dala siyang pinakamakapangyarihang sandata. Ang kaalaman, disiplina at tahimik na panata. Ang pagbabalik ay hindi para gumanti, kundi para tumuwid ng landas. 3 taon na ang lumipas simula ng formal na pumasok si Alon de la Vega sa serbisyo bilang ganap na pulis sa malayong bayan ng San Ildefonso. Sa tahimik na lugar na iyon, unti-unti siyang nakilala bilang isang pulis na hindi lang matapat sa tungkulin, kundi may kakaibang tapang at talino sa pagtugon sa mga kaso. Ngunit kahit tila payapa ang kanyang panlabas na buhay, sa loob-loob niya ay may isang tinig na hindi matahimik. Ang tinig ng batang minsang isinilid sa kulungan ng manok. Ang tinig ng pangakong hindi pa niya tinutupad. Kaya isang araw, habang hawak niya ang memo para sa promotion review, tahimik siyang pumunta sa opisina ng hepe upang magsumite ng isang kahilingang matagal na niyang itinatago. Sir, seryoso niyang sambit, nais ko pong maitalaga pabalik sa Tagpaso City, sa Precinct 12. Tumingin ang hepe sa kanya, medyo nagulat. Tagpaso? Ang layo niyan sa pinanggalingan mo, bakit mo gustong lumipat doon? Tahimik si Alon ng ilang segundo bago sumagot. Doon po. Makalipas ang ilang linggo, natanggap ang kanyang request. At sa isang umagang tila ordinaryo para sa iba, bumalik si Alon sa lungsod ng Tagpaso. Ang lungsod kung saan sa bawat sulok ay may kasaysayang pilit niyang nilimot at bawat pader ay may multong ayaw siyang lubayan. Pagdating niya sa Precinct 12, walang may nakakilala sa kanya. Wala nang bakas ng batang umiiyak sa gilid ng kulungan ng manok. Bagkus, isang batang opisyal na matikas, may tamang tindig, at may reputasyon na dala-dala mula sa probinsya. Ah, ikaw yung bagong officer na galing sa San Ildefonso, bati ng isang senior officer sa kanya. Doon ka muna sa Intel, maraming backlog. Pumango lang siya. Opo sir, doon niya muling nakita ang mukha ng isa sa pinakamasalimuot na bahagi ng kanyang nakaraan. Si Pat Herminio, na ngayon nakapromote na bilang Lieutenant Herminio B. Gaviola. Hindi na ito kasing lusog ng dati, ngunit ang kayabangan ay hindi nawala. Mga bata, sigaw ni Herminio sa hallway. Huwag ninyong kalimutan, sa precinct na to, respeto sa nakakatanda ang puhunan. Walang matatalino rito kung hindi ako ang nagsabing matalino kayo. Tahimik lang si Alon habang tinitingnan siya mula sa kabilang panig ng silid. Hindi siya pinansin ni Herminio. Para sa huli, isa lang siya sa bagong batch ng pulis na kailangang ayusin. Ngunit para kay Alon, siya ang mismong multong kailangan niyang harapin. Hindi sinabi ni Alon ang kanyang nakaraan. Hindi siya nagbunyag. Hindi siya nagpakilala bilang ang batang minsang pinagtawanan at pinahirapan. Sa halip,
Nagsimula siyang gumalaw sa tahimik na paraan gaya ng nakasanayan. Sa Intel Department, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa documentation, surveillance at profiling. Unti-unti niyang pinakiramdaman ang mga kilos ng precinct. Sino ang madalas lumalabas na hindi nagre-report? Sino ang maraming arrest record pero kakaunting dokumento? Sino ang maraming arrest record pero kakaunting dokumento? Sino ang palaging kasama ni Herminio sa labas ng opisina tuwing gabi? Isang gabi, habang ginagawa niya ang encoding sa mga isinumiteng ulat ng operasyon, napansin niyang may robong pattern. Ilang arrest reports ang magkakapareho ng petsa at oras, pero magkaibang subject at magkaibang lokasyon. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa record officer. Sir, pwedeng patingin ng logbook noong huling linggo ng Agosto? Bakit? May audit ba? Usisa ng officer. Wala naman po. May hinahanap lang akong inconsistency sa documentation. Mula roon, mas lumalim ang kanyang paghihinala. Ang ilan sa mga arrest reports ay may pirma ni Herminio bilang operasyon leader, pero walang sino man sa precinct ang nakaalala sa naturang operasyon. At sa mga report, may ilang confiscated items, droga, baril at pera na walang kasunod na inventory. Muling sumiksik sa alaala ni Alon ang boses ni Mang Totong. Anak, ang tunay na hustisya ay hindi umiiyak. Hindi rin ito sumisigaw. Pero ang ingay niya'y umaalingaw-ngaw kapag inilabas sa liwanag. Magsisimula na siyang magsalita. Hindi gamit ang galit, kundi gamit ang ebidensya. Gamit ang proseso. Isang gabi, sinadya niyang abutan si Herminio sa parking lot habang binubuksan nito ang kotse. Sir, magandang gabi po. Tumango lang ang matanda. Ikaw yung bagong lipat, di ba? Opo, sir. Si Officer Alon de la Vega po. Biglang napatigil si Herminio. Ang apelyidong iyon tila pamilyar. Ngunit hindi niya pinahalata. De la Vega ha? May lahing mayabang yan. Sarkastikong tugon ng opisyal. Mumiti lang si Alon. Hindi naman ko lahat. Yung iba matagal lang tumahimik bago magpakilala. Pagkatapos ng tagpong iyon, bumalik si Alon sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang encrypted folder sa kanyang desktop na may titulong Oplan CCU. Doon niya inilagay ang lahat ng ebidensyang unti-unti niyang kinakalap. Audio recordings, duplicate reports, surveillance footage, at testimonya ng ilang kasamahan na palihim na rin niyang kinausap. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya padalos-dalos. Alam niyang ang laro ng hustisya ay hindi karera ng bilis, kundi ng tiyaga. At habang papalapit siya sa katotohanan, isa lang ang malinaw sa kanyang isipan. Hindi na siya ang batang isinilid sa kulungan ng manok. Siya na ngayon ang taong unti-unting sinisira ang kulungang itinayo ng kasinungalingan at abuso. Tahimik, pero tiyak. Ang mamalinggo ay naging buwan at ang tahimik na pagbabantay ni Alon de la Vega sa Precinct 12 ay humantong sa isang punto ng pagkumpleto. Ang pira-pirasong ebidensya ng katiwalian, animoy walang kahulugan sa una, ay unti-unting nabuo na parang isang puzzle ng kabulukan. Sa loob ng sistema, si Lieutenant Herminio Gaviola ang puno-dulo ng isang masalimuot na kasunduan ng droga. Isang protection racket kung saan binabayaran ng ilang sindikato ang presinto kapalit ng bulag na mata at tahimik na labi. Isang hapon, habang nasa loob ng opisina ng Intel,
tahimik na binuksan ni Alon ang secure flash drive na naglalaman ng audio recording mula sa isang inaresto dati sa buy-bust operation na ngayon naging asset ng kanyang operasyon. Herminio, walang gagalaw sa shipment mo hanggat ako ang nakaupo rito. Pero doblehin mo na ang lingguhang bayad. Kung hindi, baka ibang unit ang makasabat. Boses ng asset. Sige sir, basta ayokong may istorbo sa warehouse namin sa Alitaptap. Boses pa lang ni Herminio ang sapat na para sa isang investigasyong formal. Pero hindi doon nagtapos si Alon. Ginamitan niya ng GPS tracking ang sasakyan ni Herminio gamit ang tulong ng isang kasamang tech officer. Nakita nila ang madalas na paghinto ng sasakyan tuwing hating gabi sa isang abandonadong bodega sa labas ng Tagpaso City. Doon na siya ng desisyong panahon na. Panahon na hindi para gumanti, kundi para isara ang bilog na sinimulan sa isang kulungan ng manok. Sa pakikipagtulungan sa Internal Affairs Division ng PNP, naghain siya ng request para sa isang undercover operation. Ipiniresenta niya ang ebidensya sa regional director at hininging siya mismo ang mamuno sa operasyon. Isang gabi ng Biyernes, may lihim na pulong ang grupo ni Herminio sa loob ng parehong bodega. Sa ilalim ng malamlam na liwanag at halimuyak ng lumang krudo, dumating si Herminio sakay ng itim na SUV. Nakasunod si Alon at ang kanyang task force mula sa di kalayuan. Nakakamoteng posisyon, kumpleto sa body cam at recorder. Sa loob, apala si Herminio sa pagbibilang ng pera sa isang mesa. Doble na to, galing kay Mang Lito. Sabi mo walang sabit, di ba? Tanong ng isang lalaki. Mukhang drug runner. Ako pa ba? Sa akin ligtas ka. Ako ang batas dito. Tugon ni Herminio. Habang tinatapik ang badge sa dibdib, bigla isang malakas na sigaw mula sa labas ng bodega. Freeze! Pulis! Walang kikilos! Nagulat si Herminio. Tumayo, pero wala nang tatakbuhan. Sa isang iglap, pumasok ang team ni Alon. May body cam, may arrest warrant, may kompletong dokumento. Si Alon mismo ang lumapit sa kanya. Mariing tinitigan ang dating halakhak na pulis na minsan siyang pinagtawanan, kinulong at tinrato na parang basura. Lieutenant Herminio Gaviola, inaaresto ka sa kasong katiwalian, iligal na proteksyon sa drug syndicate at pamemeke ng mga ulat ng operasyon. May karapatan kang manahimik. Alon? Bigkas ni Herminio. Tila hindi makapaniwala. Ikaw yan? Yung batang sisiw? Tumamo si Alon. Hindi na ako sisiw. Ako na ang general ng operasyon na yon. Dinala si Herminio sa presinto at agad na inaksyonan ng media ang balita. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabing yon. Sa harap ng lahat ng pulis, mula sa pinakabago hanggang sa mga veterano, tumayo si Alon sa gitna ng hall. Suot pa rin niya ang tactical vest. May mga bakas ng pawis at alikabok, pero ang kanyang tinig ay matatag. Mga kasama ko sa serbisyo, may isang kwento akong kailangang ikwento. Hindi tungkol sa droga, hindi tungkol sa sindikato, kundi tungkol sa isang batang isinilid sa kulungan ng manok sa mismong presintong ito. Bay, tungadang itong pagkikimi po, bay. Pinagtawanan at isinilid sa kulungan para lang pagtawanan ng pisyal. Isa na to ang taong inaresto natin na yung gabi. Walang kumibo. Ang iba'y natigilan sa pagkakaupo. Ako yung biktima ng sistema. Pero hindi ako bumalik dito para magiganti. Pinalikan ko ang presintong to para ipakita na kahit pinakababa kang tao,
may karapatang bumangon at ang hustisya minsan ay dumarating hindi bilang putok ng baril kundi bilang pagbitaw ng katotohanan. Tahimik ang lahat. Hanggang sa may isa sa mga rookie officer ang palihim na palakpak. Sumunod ang isa pa at isa pa hanggang sa buong hall ay napuno ng marahang palakpakan. Hindi para kay Alon bilang opisyal, kundi para kay Alon bilang simbolo ng tagumpay laban sa pang-aapi. Naging viral ang video ng kanyang talumpati. Ipinakita ito sa mga akademya ng pulis, sa mga paaralan at maging sa media. May mga nagsabing siya raw ang anak ng sistema na tumuwid sa sistema. Ngunit para kay Alon, sapat na ang katahimikan ng kanyang konsensya. Sa kanyang opisina kinabukasan, habang tinitignan ang report ng Internal Affairs, dumaan ang isa sa mga bagong recruit. Sir Alon, yung kwento niya po, inspirasyon sa amin. Maraming salamat. Tumingin lang siya at ngumiti. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang katotohanan ang tunay ninyong kasangga. Alagaan niyo yun. At sa puso ni Alon, sa unang pagkakataon, tila lumuwag ang mahigpit na tanikala ng kahapon. Hindi na kailangan ng paghihiganti. Ang hustisya ay dumating. At sa katahimikan ng pag-amin at pagbangon, doon niya nahanap ang tunay na kalayaan. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mahatulan si Lieutenant Herminio Gaviola. Ang dating halakhak na kayabangan ay napalitan ng katahimikan sa loob ng kulungan. Habang sa labas ng piitan, isang bagong tinig ang nagsimulang marinig. Hindi dahil sa lakas, kundi sa linis ng layunin. Sa gitna ng taunang seremonya ng Philippine National Police Regional Command, tumindig si Alon sa entablado. Nakasuot ng maayos na uniforme. May mga bitbit na bituin sa balikat, ngunit walang bahid ng kayabangan sa kanyang tindig. Sa kanyang kaliwang dibdib ay idinikit ang bagong iginawad sa kanya, ang medalya ng kagalingan. Officer Alon de la Vega, sa ngalan ng serbisyong matuwid, sa tapang ng loob na hindi bumigay sa galit, at sa katapatan sa tungkulin na hindi kailanman nabulag sa kapangyarihan. Malugod ka naming ginagawaran ng medalya ng kagalingan, sabi ng general, habang isinusuot ang medalya sa kanya. Mula sa likod ng entablado, may yuhang pilit tinatago si Attorney Calista Navarro at sa kanyang tabi ay ang anak ni Mang Totong, si Nika, na ngayoy estudyante na ng criminology. Isang pangakong tinupad ni Alon para sa kanyang ama-amahan. Pagkatapos ng seremonya, hindi na muling bumalik si Alon sa isang ordinaryong opisina. Sa halip, itinalaga siya bilang mentor sa mga bagong graduate ng Akademya ng Pulisya sa Region 4A. Doon, nagsimula siyang maging gabay sa mga kabataang pumapasok sa serbisyo. Hindi lang bilang guro, kundi bilang ehemplo. Sir Alon, totoo po ba na dati kayong nasa lansangan? Tanong ng isang kadete na may halong kaba at pagkamangha. Ngumiti lang siya. Oo anak, pero hindi kahihiyan ang pinagmulan. Ang kahihiyan ay kung di mo ginamit ang pinagmulan mo para mas maging mabuting tao. Pinangunahan niya ang klase sa Ethics and Community Engagement. Hindi lang siya nagtuturo ng mga batas, kundi ng pananaw, na ang badge ay hindi kapangyarihan kundi paalala. Hindi siya takot magsalita, kahit sa harap ng mga opisyal na mas mataas pa sa kanya. Kapag ang pulis ay walang pakialam sa karapatan ng taong bayan, hindi siya tagapagpatupad ng batas. Isa siyang bantay na lasing sa kapangyarihan. Isa sa mga linyang madalas niyang bitawan sa klase.
Kaya't hindi na nakapagtataka nang mag-viral ang kanyang lecture video kung saan idiniin niya ang kahalagahan ng human rights training at ang pagkakaroon ng psychological evaluation sa bawat bagong recruit. Hindi umano sapat ang pisikal na lakas o ang baril sa baywang. Mas mahalaga ang puso't isipan na hindi nasisira ng takot o tukso. Gusto ko pong ipaglaban sa national level yung idea ni Sir Alon. Psychological screening at counseling sa bawat pulis kada taon, sigaw ng isang kadete sa assembly. Naging usap-usapan siya. Sa bawat presinto, palaging may nagsasabing, si Sir Alon, hindi lang pulis, boses siya ng kadalisayan. At sa edad na 30, isang bagay na hindi kailanman niya pinangarap, minitila isinulat ng tadhana ang dumating. Sa gitna ng pagpupulong ng mga matataas na opisyal, binanggit ng regional director ang bagong balita. Effective immediately, Police Colonel Alon de la Vega ay itatalaga bilang Chief Superintendent ng buong Tagpaso Region. Tahimik si Alon nang marinig ito. Parang nagbalik lahat ng alaala. Ang kulungan ng manok, ang tinig ni Mang Tutong, ang latay sa tagiliran, ang malamig na ulan ng kanyang pagtakas, ang luma niyang notebook na may sulat ng mga pangarap. Lahat iyon ay parang humabol sa kanya sa sandaling ito. Hindi para hilahin pababa, kundi para ipaalala kung gaano kahaba ang nilakad niyang daan nang sumapit ang kanyang unang araw bilang Chief Superintendent. Hindi enggrande ang kanyang pasok. Nagsuot lamang siya ng simpleng uniforme. Bit-bit ang mismong lapis na ginamit niya noon sa ALS class. Tinawag niya ang lahat ng opisyal mula sa iba't ibang presinto ng Tagpaso. Wala tayong re-reviewin na report na yung araw, aniya. Ang re-reviewin natin ay ang sarili nating pananaw sa serbisyo. Tahimik ang lahat. Hindi ako narito para lamang magpatakbo ng stats. Nandito ako para itama ang sistemang akala ng ilan ay hindi na mababago. Kung kaya nating wasakin ang tiwala ng tao sa isang maling kilos, kaya rin nating buuin yon sa tamang hakbang. Mula noon, bawat precinct sa ilalim ng Tagpaso Region ay dumaan sa bagong training protocol. Mandatory mental health check, community immersion, at zero tolerance sa abuso. Bawat rookie ay kailangang magsilbi sa mga barangay, hindi bilang tagabantay, kundi bilang kasangga ng tao. Hindi lahat natuwa. May ilan ang tumutol, pero hindi natinag si Alon. Hindi ako nandito para sa palakpak ng iilan. Nandito ako para sa tiwala ng marami. Isang hapon, habang binabasa niya ang mga reporta sa kanyang mesa, may lumapit na matandang lalaki, isa sa mga pinakamatagal ng janitor sa headquarters. Sir Alon, sa dami ng nakita ko rito sa presinto, ngayon lang ako nakaramdam ng respeto sa mismong leader. Tumingin siya sa matanda, ngumiti at tumayo. Hindi ko po ito ginawang mag-isa. Kasama kayo sa pagbabagong to. Kayo ang unang guro namin, ang araw-araw naming saksi. Sa sandaling iyon, hindi siya ang general, hindi siya ang tagapag-utos. Isa siyang dating bata na muling pinanday ng sistema at ngayoy isinusulat ang bagong kabanata ng isang organisasyong minsan naging tanikala, ngunit ngayoy tahanan ng liwanag. At sa labas ng bintana ng kanyang opisina, kita niya ang gusali kung saan minsang may kulungan ng manok. Ngayon ay may garden na roon, punong-punong ng rosas. May isang maliit na karatula. Sa bawat batang isinilid sa kadiliman, may liwanag na uusbong basta't may isang alon na lalaban.
Isang umagang tahimik habang iniinom ni Alon de la Vega ang kanyang kape sa veranda ng kanyang simpleng bahay na may tanawing puno ng bougainvillea. May marahang kumatok sa tarangkahan. Hindi ito ang tipikal na araw para sa pagbisita. Karaniwan, mga rookie officers o community leaders ang humihingi ng appointment sa kanya. Ngunit ang pagkatok na ito ay may ibang dalang bigat. Binuksan ng kasambahay ang gate at lumapit sa kanya ang isang binatang nasa mid-20s. Maayos ang bihis, bit-bit ang isang sobre at tila nanginginig ang mga daliri. Tinitigan siya ni Alon at sa ilang segundong iyon, tila bumalik ang panahon. "Magandang umaga po, Chief Superintendent de la Vega," marahang bati ng binata. "Magandang umaga. Anong maitutulong ko sa'yo?" tanong ni Alon. Seryosong tinanaw ang muka ng panauhin. "Ako po si Jomar Carpio, anak po ni SPO1 Wilfredo Carpio," tugon ng binata habang nagbabaan ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Natahimik si Alon. Si Carpio ang isa sa 3 lalaking tumuliksa, tumapak at tumawa sa kanyang kahinaan noon. Isa sa mga salarin ng kanyang pinakamatihim na gabi sa Precinct 12. "Umupo ka," mahinahong tugon ni Alon. "Anoong sadya mo?" Nagpakumbaba si Jomar. "Hindi ko po ipagkakaila ang ginawa ng tatay ko sa inyo, sir. Matagal ko pong alam yon at habang lumalaki ako, palihim kong binabasa ang mga article tungkol sa inyo. Hindi ko po alam kung paano lumapit. Pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang bilang anak niya, kundi bilang isang mamamayang lumaki ring may mata at konsensya." Tahimik si Alon habang tinitingnan ang binata. Hindi niya makita ang dating kayabangan sa mukha nito. Wala ring bakas ng pagbibida. Isa lang itong batang lalaki, marahil kasing edad niya noon, nang una siyang pinagtawanan habang nilalagay sa kulungan ng manok. Tumango siya, tumingin sa malayo, saka muling nagsalita. "Alam mo, Jomar, ang sugat, kapag lumipas na ang panahon, naghihilom. Pero hindi ibig sabihin ay nawala na ito. May peklat pa rin. At yung peklat na yon, paalala kung bakit kailangang hindi na maulit ang ganitong klaseng kasalanan." Napayuko si Jomar. "Naiintindihan ko po. Pero alam mo ba ang kaibahan ng peklat sa sugat?" tanong ni Alon. "Po, ang sugat pwedeng dumugo ulit kung galitin. Pero ang peklat, kahit nandyan, hindi na nasasaktan. Kaya tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Hindi para sa tatay mo, kundi para sa'yo. Dahil hindi ikaw ang gumawa noon." Nagpahid ng luha si Jomar. "Maraming salamat po, sir, sa awa at sa pag-unawa." Tumayo si Alon at inabot ang kamay. Ngayon ang tanong, anong gagawin mo sa pagkakataong ito? Huwag mong hayaan na maging dekorasyon lang ang sorry. Gamitin mo yan para tumulong sa iba. At yon ang naging simula ng panibagong kabanata. Hindi lang para kay Jomar, kundi para sa maraming batang gaya ni Alon noon. Walang boses, walang kakampi, walang tahanan. Isa sa mga una niyang proyekto bilang Chief Superintendent ay ang pagtatayo ng Tanglaw Center. Isang halfway home para sa mga batang uhiya, batang palaboy, at mga out-of-school youth na hindi makapasok sa shelter ng DSWD dahil sa kakulangan ng pondo o espasyo. Sa lupain dating pagmamay-ari ng lungsod, itinayo ang 2 palapag na gusali, may mga silid-aralan, pansamantalang tulugan, at isang maliit na hardin kung saan ang mga batay pwedeng magtanim, magpinta o magbasa.
Naging malaking bahagi rin ng proyektong iyon ang anak ni Mga Totong, si Nika, na ngayon ay isa ng lisensyadong social worker. Siya ang namahala sa mga programa para sa psychosocial support ng mga bata. Si Alon naman ang tumulong sa legal documentation upang mapadali ang pag-rescue sa mga street minors. Kuya Alon, sabi ni Nika habang inaayos ang logbook ng mga bagong dating, kung buhay si tatay ngayon, siguradong iyak yon ng iyak sa tuwa. Mumiti si Alon. Hindi niya kailangang makita to para malaman niyang nagtagumpay siya. Ang kabutihang itinuro niya, dumaan sa akin, ngayon dumadaloy sa'yo. Ganyan umiikot ang liwanag. Bukod sa Tanglaw Center, sinimulan din ni Alon ang malawakang reforma sa Precinct 12. Pinatanggal niya ang mga tauhang may mabigat na kaso ng pag-abuso. Pinairal ang open desk policy para sa mga reklamo ng mamamayan. At nilagyan ng CCTV ang bawat interrogation room. Bawat linggo, may seminar ukol sa human rights, gender sensitivity, at mental health. Naging normal na ang counseling para sa mga pulis. At bawat bagong recruit ay kailangan dumaan sa community immersion sa mga liblib na lugar. Hindi para manghuli, kundi para tumulong. Mula sa pagiging sentro ng takot at karahasan, unti-unting naging waran ang Precinct 12. Sir Alon, sabi ng isang senior officer mula sa ibang lungsod, ano bang sikreto niyo rito? Bakit parang ang linis? Ang ganda ng takbo ng presinto. Tumingin lang si Alon sa paligid. Sa malinis na barracks, sa maayos na bulletin board, at sa mga batang police trainee na nagtutulungan sa kantin. Wala namang sikreto. Basta bawat pulis, tandaan lang na tao rin siya bago siya naging tagabantay ng batas. At ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan, marunong ding ituwid ang kinabukasan ng iba. Sa ganitong paraan, hindi lang siya naging leader, naging ilaw siya ng pagbabago. At habang pinagmamasdan niya ang mga batang tumatakbo sa courtyard ng Tanglaw Center, hindi niya maiwasang napangiti. Hindi na siya si Alon na isinilid sa kulungan ng manok. Siya na ngayon ang Alon na bumalot sa buong lungsod ng pag-asa. Lumunod sa kasinungalingan at naghugas ng mantsa ng nakaraan gamit ang dalisay na katotohanan. Sa ilalim ng araw na tila hindi nauubos ang liwanag, unti-unting naging isang halimbawa ng reforma at kabutihan ang pangalan ni Chief Superintendent Alon de la Vega. Sa kanyang pamumuno, bumuti ang kalagayan ng kapulisan sa Tagpaso Region. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may mga matang hindi tuwa ang laman, kundi galit, inggit at takot. Dahil sa bawat reformang ipinatupad ni Alon, isang bahagi ng lumang sistema ang nabuwag. At para sa ilang matandang opisyal, hindi ito magandang balita. Hindi na to katulad ng dati, bulong ng isang retiradong district commander sa kanyang dating kasamahan sa isang beer house sa Maynila. Ilang dekada nating pinundar ang sistema, tapos isang batang galing kalsada ang sisira nito. Alam mo ang sagot dyan, sagot ng isa, habang umiikot ang isang envelope ng larawan at dokumento. Kailangan lang ng ingay. Gawa natin ang issue. Kunwari, may anomalyang pinopondo. Kapag tumama sa media yan, laglag siya. Iyon ang naging simula ng isang mapanlinlang na plano. Isang anonymous report ang ipinadala sa Internal Affairs. Nagsasabing may ₱1,000,000 donasyon daw sa Tanglaw Center na hindi umano properly accounted at ginamit umano ni Alon para sa personal na travel at luxury items tulad ng mamahaling relo at kotse.
lumaganap agad sa social media ang chismis. May litrato pa ng isang sasakyang SUV na sinasabing pagmamay-ari ni Alon. Gayo ito ay donasyon ng isang NGO para sa Mobile Rescue Unit ng mga batang ulila. Nagulat ang buong Precinct 12, pati ang Tanglaw Center ay pinasok ng investigador. At kahit walang sapat na ebidensya, pansamantalang sinuspinde si Alon habang iniimbestigahan ang kaso. Sir, hindi po namin alam kung anong gagawin. Nawindang po lahat ng bata nang makita ang mga pulis na parang nagsasagawa ng raid. Umiiyak na balita ni Nika sa kanya habang sila'y nagkita sa isang coffee shop. Kalma lang, Nika. Mahina ngunit matatag na tugon ni Alon. Huwag tayong gumanti ng galit. Gamitin natin ang katotohanan. Hindi nila matutumba ang isang haliging itinayo sa linis at layunin. Habang nakasuspinde, sa halip na magtago o magtago sa likod ng abogado, pinili ni Alon ang tahimik na pagkilos. Bumalik siya sa dating routine ng pagsusulat sa maliit na study table sa kanyang bahay. Sa piling ng isang lamparan LED at isang lumang typewriter na regalo pa ni Ateri, Kalista, sinimulan niya ang isang proyektong matagal nang nasa puso niya. Ang kanyang librong Batang Manok, General ngayon. Isinalarawan niya rito ang buong kwento ng kanyang buhay. Mula sa pagkasunog ng kanilang barong-barong, sa kulungan ng manok, sa basurang naging paaralan, hanggang sa mga hamon ng paglilingkod. Ngunit higit pa sa kwento ng kanyang sakripisyo, isinulat niya rito ang sakit ng sistema, ang hindi halatang kalawang ng kapangyarihan, at ang tahimik na revolusyong posible sa loob ng uniforme. Sa bawat salinlahi ng pulis, isinulat niya sa huling pahina, laging may nakatalaga para sa karahasan. Sana sa susunod, piliin mong maging nakatalaga sa katarungan. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng kanyang hearing sa Internal Affairs. Dumalo siya niyang walang abogado. Dala lang ang sarili, isang folder ng resibo at ang kanyang puso. Chief Superintendent de la Vega, panimula ng opisyal na nangunguna sa panel. Kayo po ay pinapatawan ng temporary suspension dahil sa umano'y mga anomalya sa paggamit ng donasyon para sa Tanglaw Center. Ano ang masasabi ninyo sa mga alegasyong ito? Tahimik si Alon, tinampot ang folder. Lahat po ng sinasabing donasyon ay documented. Narito po ang mga resibo, MOA ng donors at quarterly reports ng third-party auditors. Lahat po ay bukas sa publiko, hindi lihim. At ang sinasabing SUV, narito po ang turnover document mula sa ASEAN Child Welfare Foundation na siya ring nag-donate ng 3 mobile beds at 1 solar generator. Nagtaas ng kilay ang isa sa mga panelist. Paano mo maipapaliwanag ang mga larawang ito? Sabay pakita ng litrato niya sa isang mamahaling kainan. Kasal po yan ng isa sa mga batang lumaki sa Tanglaw Center. Ngayon ay nurse na sa abroad. Inilibre po ako. Isa po yung gabi ng tagumpay, hindi ng pagwaldas. Nagtinginan ang mga panelist. May isa pang nagsalita. Batay sa pagsusuri ng COA at ng Independent Audit Group, walang irregularity. At batay sa testimonya ng donors mismo, voluntarya at transparent ang lahat ng donasyon. Wala po kayong nilabag. Isang buntong hininga ang lumabas mula sa likuran ng court hall. Isa-isa, tumayo ang mga testigong naroon. Mga batang dating ulila, mga dating adik na ngayoy volunteers ng center, mga buro, abogado, at mismong mayor ng Tagpaso. Sa araw ding iyon, napawalang sala si Alon.
At hindi lang siya basta ibinalik sa serbisyo. Sa rekomendasyon ng National Police Commission at ng mismong Pangulo ng Republika, itinalaga siya bilang bagong general ng buong kapulisan ng bansa, ang pinakabatang nakaupo sa ganitong posisyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag-akyat niya sa stage ng PNP headquarters para sa panunumpa, may mga matang muling nagtanong, hindi ba siya yung batang dati? Hindi na lang siyang dating batang yon, sagot ng isa. Siya na ngayon ang general ng katotohanan. At habang tinitingnan ni Alon ang watawat ng Pilipinas na bahagyang hinahaplos ng hangin, sinarado niya ang mata at naalala ang sarili. Nakaluhod, duguan, nanginginig sa loob ng kulungan ng manok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Bit-bit na niya ang bayan. Bit-bit niya ang panata ng bawat batang kinulong ng sistema. At ngayon ay pinalaya ng kanyang lakas. Ang dating sisiw, ngayoy agila ng katarungan. Hindi kailanman naging layunin ni General Alon de la Vega ang maging makapangyarihan para sa kanya. Ang pagiging general ay hindi titulo, kundi responsibilidad na mabigat, malalim, at dapat ay pinapasan hindi sa balikat, kundi sa puso. Kaya't sa unang araw pa lamang ng kanyang panunungkulan bilang general ng buong kapulisan ng bansa, inihayag niya agad ang kanyang unang atas, ang paglikha ng reforma na huhubog sa pulis, hindi lang bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang tunay na tagapaglingkod ng bayan. Sa mga susunod na buwan, wika niya sa pambansang pagtitipon ng PNP, hindi lang baril at ranggo ang pagsasanayang kailangan, puso, pananaw, at pagkakaugat sa komunidad. Yan ang tunay na armas natin laban sa arahasan, katiwalian at pang-aabuso. Dito isinilang ang Alon Protocol, isang sistema ng pagsasanay na ginawa hindi sa loob ng air-conditioned lecture hall, kundi sa mismong mga kalsadang minsang naging tahanan ni Alon. Bawat bagong recruit ay kailangang sumailalim sa Community Immersion Program na tatagal ng 2 buwan. Hindi ito basta pagsama sa mga barangay patrol. Kailangan nilang manirahan kasama ang mga urban poor, tumulong sa mga komunidad na walang kuryente, sumama sa rescue operations ng mga street children, at magbolontaryo sa mga feeding program ng Tanglaw Center. Sir, bakit po kailangan naming gawin to? Di ba training lang dapat sa barracks? Tanong ng isang baguhang pulis na si Benjo. Simple lang, sagot ni Alon habang inaabot ang isang basang damit na galing sa labahan ng Tanglaw Center. Kung hindi mo maramdaman ang buhay ng mga taong pinangakong mong paglilingkuran, wala kang karapatang hawakan ang batas. At hindi lang yun ang kanyang inumpisahan. Lumikha rin siya ng isang pambansang inisyatiba, ang General de la Vega Scholarship Program. Isang proyektong nagbibigay ng libreng edukasyon at training para sa mga ulila at mahihirap na kabataan na nagnanais maging pulis. Alam niyo bang minsan, ang batang may sugat sa puso ang siyang may pinakamalalim na pag-unawa sa hustisya. Wika niya sa harap ng mga iskolar sa launching ceremony ng programa. Isa sa mga unang iskolar ay si Lino, isang 16 na taong gulang na ulilang kalye boy mula sa Cebu. Sa kanyang talumpati, hindi niya napigilang kumiyak. Kung hindi po dahil kay General Alon, baka nasa selda na ako ngayon, pero binigyan niya ako ng papel, lapis at panibagong panimula. At habang ang pangalan ni Alon ay isinusulat na sa mga kasaysayang libro bilang pinakabatang general, nanatili pa rin siyang matatag sa isang bagay, ang kanyang simpleng pamumuhay.
Hindi siya tumira sa mansyon ng estado. Hindi siya nagpatayo ng guarded compound. Nanatili siyang nakatira sa maliit niyang bahay na yari sa bato at kahoy, sa gilid lamang ng Tanglaw Center. Walang gate, walang security convoy. Minsan ay makikita siyang nagsisigarilyo ng isang stick ng kape habang nakaupo sa bangkong kahoy, kausap ang isang batang ulila na may sugat sa tuhod. "Sir Alon, tignan mo po, may trophy ako sa drawing contest." Sigaw ng batang si Mika habang tumatakbo papunta sa kanya. Kaya pala ako nilapitan ng hangin. May dala palang bayani. Sabay yakap ni Alon sa bata. Minsan sa gabi, mahuhuli pa rin siyang naglalakad mag-isa sa palengke. Bit-bit ang bayong. Bumibili ng isda, kamatis at tuyo. Kahit pa siya na ang pinakamataas sa hanay ng kapuyisan, hindi niya tinanggal sa sarili ang kaluluwang galing sa lansangan. "General!" Bati sa kanya ng matandang tinderang si Aling Vina. "Hindi niyo po kailangan pumila dito. Magpatawag lang kayo ng aid." Mumiti siya at sabay abot ng bayad. "Mas gusto kong nakapila, Nay. Dahil kung nakatayo lang ako sa taas, makakalimutan ko kung anong itsura ng gutom." Sa isang panayam sa telebisyon, tinanong siya ng host, "General de la Vega, hindi niyo po ba nararamdamang dapat kayong mamuhay ng mas marangya ngayon?" Tumawa si Alon, ngunit may lalim ang kanyang sagot. "Hindi po ako umakyat sa ranggo para makalimot. Ang kapangyarihang may kalimot, nagiging lason, pero ang kapangyarihang may alaala, yun ang nagbibigay ng direksyon." Marami ang humanga. May ilan ding kumontra, lalo na ang ilang politikong hindi sang-ayon sa kanyang estilo. Ngunit walang makakaila sa epekto ng kanyang mga reforma. Bumaba ang kaso ng abuso sa pulisya. Dumami ang mga aplikante sa scholarship program. At ang pinakamatamis, unti-unti ibinabalik ng mamamayan ang tiwala sa uniforme. Sa likod ng lahat ng ito, hindi iniisip ni Alon ang mga tropeyo o titulo. Sa bawat paggising niya tuwing umaga, isang tanong lang ang pumapasok sa kanyang isipan. Kung ako pa rin yung batang nasa loob ng kulungan ng manok, paano ko gustong tratuhin ng mundong ito? At araw-araw, iyon ang isinasagot niya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa mga palad niyang umaabot sa dukha. Sa mga mata niyang tumitingin sa mga bagong pulis, hindi bilang mga tauhan, kundi bilang binhi ng bagong pag-asa. Sa puso ni Alon, isang katotohanan lang ang nanatili. Ang tunay na general ay hindi kailanman lumilipad sa ulap ng kapangyarihan, kundi lumalakad sa lupa kung saan unang nabasag ang kanyang puso. Madalas ay iniisip ng marami na si General Alon de la Vega ay isang taong ubos na ang puso sa pakikibaka, na ang kanyang bawat hakbang ay para lamang sa bayan at wala ng puwang para sa sarili. Ngunit kahit ang pinakatibay na pader ay may lihim na bitak, at sa pagitan ng mga programang reforma, community immersion at mga batayang repaso ng training protocols, may isang taong unti-unting sumilip sa kanyang mundo. Isang taong hindi niya inaasahang magiging bahagi ng kanyang katahimikan, si Dr. Kyra Messina. Una silang nagkakilala sa isang interagency mental wellness forum para sa kapulisan na ginanap sa Tagbaso Convention Center. Si Kyra, isang licensed psychologist na may master's degree mula sa Europa, ay kilala sa kanyang research tungkol sa trauma management among law enforcers. Sa unang pagkakataon nilang magkausap,
Agad na nahuli ni Kyra ang tahimik na tensyon sa likod ng matikas at magalang na tindig ni Alon. General De La Vega, pati niya habang iniabot ang kanyang calling card. Dr. Kyra Messina, ikaw pala yung sinasabi nilang pulis na may puso. Mumiti si Alon. Hindi palaban kundi magalang. Mas maganda sigurong pulis na may takot. Kasi sa totoo lang, mas marami akong kinatatakutan kaysa ipinapakita. Natawa si Kyra. Well, hindi ko yan inaasahan. Akala ko titig lang ng general, pang-martsa na agad. Simula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi sa mga dinner o dates gaya ng normal na ligawan, kundi sa mga pulong ukol sa pagbuo ng bagong mental health program para sa mga frontline officers. Sa bawat session, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Si Alon sa kabila ng kanyang reputasyon ay isang taong tahimik na may napakalalim na sugat. At si Kyra, sa kabila ng kanyang propesyon, ay may sariling mga kwento ng kabiguan at muling pagtindig. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa isang outreach program sa bundok ng San Mateo, napansin ni Alon na tahimik si Kyra. "Kumusta ka?" tanong niya. Napalingon si Kyra at mumiti. "Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Ako ang psychologist, di ba?" "Hindi. Ngayon ako naman. Hindi lahat ng tanong ay para sa trabaho." Napahinto si Kyra at tumingin sa kanya. "Alam mo, Alon, minsan naiisip ko sa dami ng iniintindi mo. May natitira pa bang puwang para sa sarili mong damdamin?" Tahimik si Alon ng ilang sandali. "Minsan iniisip ko, ang puso ko ay parang kalsadang palaging dinadaanan pero bihirang pinupunasan. Pero tuwing kasama kita, parang..." Doon nagsimulang umusbong ang isang ugnayang hindi nagmamadali. Isang ugnayang binuo sa pagtitiwala, hindi sa salita. Sa pangunawa, hindi sa pagkukunwari. Makalipas ang 3 taon ng pagkakaibigan, pagsasama sa trabaho at palihim na mga sandaling puno ng tinginan, ngunit hindi sinasabi, dumating ang araw ng kanilang kasal. Wala itong engrandeng plaza, walang 5-star hotel o pulang karpet. Isinagawa ang seremonya sa Tanglaw Center, sa harap ng hardin kung saan dating nakatayo ang kulungan ng manok. Ngayon ay puno na ng rosas at sampagita. Ang mga saksi ay hindi mga politiko o generals, kundi ang mga batang ulila, ang mga batang dating nasagip mula sa lansangan, mga batang parang si Alon noon. "Sa harap ninyong lahat," sambit ni Alon habang hawak ang kamay ni Kyra, "gusto kong sabihin na ang pagmamahal ay hindi dumarating bilang gantimpala, kundi bilang pagpapalaya. Pinalaya ako ni Kyra mula sa akala kong sapat na ang misyon. Ngayon alam ko na, may misyon din para sa puso." Umiyak ang ilang batang naroroon, kasama si Nika na siyang nag-ayos ng bulaklak sa paligid. Si Kyra naman, sa suot niyang simpleng puting bestida, ay tila liwanag sa gitna ng mga kwento ng sakit. Makalipas ang 1 taon, isinilang ang bunga ng kanilang pagmamahalan, isang sanggoy na lalaki na pinangalanan nilang Miko Tutong. Miko, hango sa maliit na lakas, at Tutong bilang pagpupugay sa taong nagturo kay Alon ng kahulugan ng kabutihan, si Mang Tutong. "Naku, kamukha mo!" tawa ni Kyra habang karga ang sanggol. "Patilong, kopyang-kopya!" Nakakatuwa, bulong ni Alon habang hinihimas ang ulo ng anak. "Sa wakas may isang batang hindi kailangang danasin ang mga naranasan ko. Gagawin kong siguradong sa bawat hakbang niya,
May tatay na handang maging sandalan. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang pagiging magkapareha. Si Kyra ay naging katuwang ni Alon sa lahat ng community at mental wellness programs ng PNP. Siya ang nabisenyo ng Pulis May Damdamin Din campaign na naglalayong sirain ang stigma sa mental health sa hanay ng mga unipormado. Sa tulong ng kanyang expertise, binuo nila ang unang nationwide psychological debriefing unit ng PNP na sumasama sa bawat operasyon upang matiyak ang kalusugan ng isip ng mga kasapi. Kailangan natin ng pulis na hindi lang malakas ang katawan, ani Kyra sa isang press conference. Kailangan natin ng pulis na marunong umiyak, makinig at magpatawad, gaya ng general kong asawa. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit si Alon, habang nakaupo sa tabi ng asawa, ay ngumiti lang. Wala akong masasabihing tagumpay kundito, bulong niya. Ang magkaroon ng pamilya sa gitna ng paglingkod. Sa kanilang tahanan, simple pa rin ang buhay. Si Alon ay nagluluto pa rin ng tuyo tuwing umaga. Habang si Kyra ay nagtuturo kay Miko ng mga letrang mula sa luma nilang Crayola. Hindi marangya, pero buo. Hindi engrande, pero totoo. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat batang natutulungan ng Tanglaw Center, sa bawat pulis na natututong ngumiti at magmahal muli, at sa bawat yakap ni Kyra sa gabi, paulit-ulit sa isip ni Alon ang isang bagay. Ang tunay na hustisya ay nagsisimula sa tahanan, sa isang pusong marunong magmahal kahit ilang beses nang nasaktan. Ang gabi ay payapa sa Malacanang Palace, ngunit ang hangin ay may dalang bigat ng kasaysayan. Isang selebrasyon ang ginaganap sa loob ng bulwagan, isang gabi ng pagkilala sa mga individual na nagtulak ng pagbabago sa lipunan, hindi sa pamamagitan ng armas kundi ng paninindigan. Sa gitna ng entablado, habang tumutunog ang palakpakan mula sa mga opisyal, kawani ng pamahalaan at kinatawan ng media, isa ang pinangalanan bilang bayani ng hustisya. Sa ngalan ng sambayanang Pilipino, wika ng Pangulo habang inaabot ang plake. Ginagawaran natin ang pinakamataas na pagkilala si General Alon de la Vega, isang taong minsang isinilid sa dilim, ngunit ngayoy nagsisilbing tanglaw ng katarungan para sa buong bayan. Mabigat ang medalya sa dibdib ni Alon, ngunit mas mabigat ang emosyon sa kanyang puso. Hindi na kailanmang inakala na ang batang minsang ginapos sa takot ay tatayo sa entabladong ito, sa mismong palasyo na simbolo ng kapangyarihan. Ngunit hindi kapangyarihan ang kanyang tagumpay, kundi ang pagbabago. Hindi ako tumayo rito para magpasalamat lang, sambit niya sa talumpati. Tumayo ako para sabihin sa lahat ng batang minsang pinatahimik ng pang-aabuso. Hindi kailanmang hadlang ang kahapon para sa isang makatarunang bukas. Ang kanyang talumpati ay inere sa pambansang telebisyon at binigyang pansin hindi lamang ng lokal na media, kundi pati na rin ng mga pandaigdigang tagapagbantay ng karapatang pantao. Bingganong base, bingganong panglalaga ng mga media. Ngunit, hindi kapangyarihan ang kahapon para sa makatarungang bukas. Ang kanyang talumpati ay inere sa pambansang telebisyon at binigyang pansin hindi lamang ng lokal na media, kundi pati na rin ng mga pandaigdigang tagapagbantay ng karapatang pantao. Hindi kapangyarihan ang kahapon para sa isang makatarungang bukas. Ang kanyang talumpati ay inere sa pambansang telebisyon at binigyang pansin hindi lamang ng lokal na media, kundi pati na rin ng mga pandaigdigang tagapagbantay ng karapatang pantao. Mula sa sandaling iyon, ang pangalan ni Alon de la Vega
ay hindi na lang itinuturo sa mga balita, kundi sa mga paaralan. Ang kanyang memoir na pinamagatang Batang Manok, General Ngayon, ay isinama na bilang required reading sa mga kolehiyo at universidad, partikular sa mga kursong ethics, justice administration, at human rights studies. Isang propesor sa UP Law ang nagsalita sa isang panayam, wala nang mas epektibong halimbawa ng restorative justice sa bansa, kundi si Alon. Ang kanyang buhay ay mismong leksyon, hindi gawa-gawa, kundi totoo, humihinga at lumalaban. Minsan, tinanong siya ng isang estudyante sa isang forum, "Sir Alin, ano po ang pinakamasakit na bahagi ng inyong nakaraan?" Mumiti siya, ngunit ang mga mata niya'y tila naglakbay. Ang marinig ang halakhak ng mga pulis habang ako'y nilalagay sa kulungan ng manok. Mas masakit pa iyon kaysa sa mga suntok at tadyak, kasi ang tawa nila nangangahulugang normal sa kanila ang mali. Tahimik ang buong auditorium, maging ang mga guro ay napayuko. At sa sandaling iyon, lalong naging malinaw kung bakit mahalaga ang kanyang tinig. Ito ang boses ng hindi kailanman pinakinggan noon. Dahil sa kanyang patuloy na advokasya, hindi nagtagal ay naimbitahan si Alon sa United Nations General Assembly upang maging keynote speaker para sa sesyon tungkol sa Global Police Human Rights Reform. Sa harap ng mga lider mula sa iba't ibang bansa, mga eksperto sa batas at kinatawan ng media, tumayo si Alon ng may dangal at lakas. Ang hustisya ay hindi isang kasangkapan ng Estado para sa takot, kundi para sa proteksyon, aniya. At ang pulis, kailanmay hindi dapat maging simbolo ng pang-aabuso, kundi ng pag-asa. Mula sa Pilipinas, naglakbay ang mensahe niya sa buong Southeast Asia. Sa Vietnam, isinama ang Alon Protocol sa kanilang local adaptation ng community policing. Sa Indonesia, ginamit ang Tanglaw Center model bilang batayan ng kanilang own rehabilitation facilities para sa mga batang kriminal. Maging sa Singapore, binuksan ang dialogue series kung saan binasa ang Batang Manok, General Ngayon, sa mga forum ng social justice. Marami ang lumapit sa kanya pagkatapos ng kanyang talumpati sa UN. Isang opisyal mula sa Malaysia ang nagsabi, "You're no longer just the Philippines, Alon. You're Southeast Asia's wave of justice." Ngunit sa kabila ng lahat ng parangal, imbitasyon at internasyonal na pagkilala, nanatili si Alon sa kanyang pagiging simple. Minsan sa panayam ng isang international journalist, tinanong siya, "General, what's your ultimate dream?" Nagkibit-balikat siya. "To walk in my neighborhood, holding my son's hand, and not being called a hero, but just Papa. That's more than enough." Kaya kahit itinuturing siyang simbolo ng pagbabago mula sa abuso patungo sa katarungan, hindi siya kailanman naging mailap sa kanyang pinanggalingan. Bumabalik pa rin siya sa Tanglaw Center tuwing Sabado. Naglilinis pa rin ng hardin, nagdadala ng taho para sa mga bata, at nagkukwento tuwing gabi. "Miko," tanong ng anak niyang si Miko Totong minsan, habang nakaupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno. "Bakit ka po kilala ng buong mundo?" Mumiti si Alon, hinaplos ang buhok ng anak. Kasi anak, sa mundo ngayon, bihira ng taong hindi gumagante ng sakit sa sakit. Pero ang totoo, hindi ganti ang sagot, kundi pagbabago. At sa likod ng pangalang ngayoy, nakaimprenta na sa mga textbook, na ipinta sa mga mural at nakaukit sa plake ng mga paaralan at presinto, nananatiling buhay ang pinakatotoong anyo ni Alon de la Vega
isang batang muntik ng kainin ng sistema, ngunit piniling baguhin ito sa halip na sirain. Isang alon na hindi lang humampas sa baybayin ng Pilipinas, kundi sumuong sa dagat ng mundo. At doon siya naging buhawi ng hustisya. Umaga ng Pebrero. Tila mas malamig kaysa karaniwan sa lungsod ng Tagpaso. Sa loob ng isang bulwagan sa Maynila, nagsama-sama ang mga matataas na opisyal, guro, kabataan, dating pulis at mga batang ulila upang saksihan ang isang makasaysayang araw, ang pormal na pagreretiro ni General Alon de la Vega, ang tinaguriang tinig ng katarungan ng buong bansa. Ngunit para sa marami, ang araw na iyon ay hindi pagtatapos, kundi pagpapatuloy ng isang diwa. Suot ang simpleng barong. May bahagyang puti na sa gilid ng kanyang buhok, ngunit bitbit pa rin ang parehong katatagan ng pananalita. Tumayo si Alon sa entablado upang sabihin ang kanyang huling opisyal na mensahe bilang lingkod ng bayan. Sa loob ng halos 35 taon ng serbisyo, natutunan ko ang isang bagay na hindi itinuturo sa mga akademya, panimula niya. Ang tunay na lakas ay hindi sa baril, kundi sa puso. Ang baril ay maaaring mag-utos ng takot, pero ang puso ay nagtuturo ng paggalang. Nagpalakpakan ang buong bulwagan, ngunit hindi dahil sa gilas ng kanyang retorika, kundi dahil sa lalim ng katotohanang anyang ipinapasan. Pagkatapos ng kanyang pagreretiro, hinirang siya bilang National Advisor for Public Welfare sa ilalim ng Office of the President. Isang posisyon na hindi kailangan ng armas, uniforme o ranggo, kundi ng prinsipyo. Sa bagong papel na ito, pinamunahan niya ang pagbabalangkas ng mga polisiya para sa mga marginalized communities, trauma-informed education para sa mga ulila, at post-abuse recovery centers para sa mga biktima ng karahasan mula sa otoridad. General, tanong ng isang senador sa unang pulong ng gabinete, bakit niyo pa piniling tumanggap ng bagong responsibilidad, gayong tapos na ang inyong serbisyo? Tahimik muna si Alon sa tatumugon, kasi ang paglilingkod ay hindi trabaho. Isa itong panata, at ang panata, kahit wala ka na sa posisyon, nananatili sa iyong konsensya. Sa kabilang banda, habang siya'y patuloy na gumagalaw sa larangan ng pambansang kapakanan, ang Tanglaw Center ay lumago na sa 18 sangay sa buong bansa. Mula Tuguegarao hanggang General Santos, may mga bata ngayon ay ligtas ng natutulog, nakakakain ng 3 beses sa isang araw at natuturuan ng dignidad. Madalas niyang bisitahin ang mga bagong sangay, bitbit si Miko at minsan si Kyra. Nakikita siya ng mga bata, hindi bilang isang general, kundi isang lolo. Isang ama, isang taong handang makinig. Lolo Alon, tawag sa kanya ng isang batang babae sa Tanglaw Center, Davao. Totoo po ba yung kinulong ka dati sa kulungan ng manok? Napangiti siya at naupo sa tabi ng bata. Totoo, at doon ako natutong mangarap. Kasi kahit anong dilim ng kulungan, basta't may dasal ka at pangarap, hindi ka masisiraan ng loob. Dahil sa kanyang malalim na advokasya, isang kilalang NGO ang lumapit sa kanya, ang Bantay Katarungan Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng police abuse, mga dating preso na na-frame, at mga whistleblower na pinatahimik ng sistema. Hinirang siyang patron at lifetime ambassador ng foundation, isang karangalang bihirang iginagawad. Ang presensya ni General Alon ay hindi lang inspirasyon, kundi gabay. Sa bawat kasong inaabot namin, iniisip namin,
Paano ba to kakayanin kung hindi dahil sa kanyang ginawa? Pahayag ni Ate Pauline Ramos, Executive Director ng Foundation. Sa isa sa mga seminar ng Foundation, may isang dating pulis na umiyak habang nagkukwento. General, isa ako sa mga dating abusado. Isa sa mga dating sangkot sa pang-aapi. Pero dahil sa librong isinulat nyo at sa programang inilunsad ninyo, lumapit ako sa foundation. At ngayon, nakakatulong na po akong bumangon ang mga biktima. Kayo ang dahilan kung bakit hindi ko na sinusikuan ang sarili. Yumapit si Alon at walang pag-aalinlangang niyakap ang dating pulis. Lahat tayo may sugat. Pero hindi sa sugat natatapos ang pagkatao, sa paggaling nito. At dumating din ang araw ng kanyang pamamaalam. Hindi sa buhay, kundi sa buhay publikong opisyal. Sa isang huling pagtitipon sa harap ng Tanglao Center Main Branch, sa gitna ng hardin, kung saan nagsimula ang kanyang kasaysayan, tumindig siya upang bigkasin ang huling talumpati bilang tagapagsilbi sa lahat ng batang tinanggalan ng boses, sa lahat ng mahihirap na pinilit paluhurin ng sistema, sa lahat ng nagsabing wala ng pag-asa. Narito ako ngayon upang sabihing pwede pa. Lagi at lagi tayong may karapatang bumangon. Huminto siya, pinunasan ng luha sa gilid ng mata at muling umiti. Hindi ako bayani. Isa lamang akong dating batang isinilid sa kulungan ng manok na piniling maging tinig, hindi ng galit, kundi ng katarungan. Ilang buwan matapos ang huling talumpating iyon, sa edad na 62, pumanaw si Alon de la Vega sa kanyang tahanan sa tabi pa rin ng Tanglao Center. Tahimik, mahimbing at may ngiti sa labi. Ang bansa ay nagluksa. Hindi dahil sa pagkawala ng isang lider, kundi dahil sa pag-uwi ng isang inspirasyon. Isang simpleng lapida ang inilagay sa kanyang libingan. Walang engrandeng monumento. Sa halip, nakaukit ang mga salitang pumunit sa katahimikan ng kasaysayan. Mula sa kulungan ng manok, umangat upang maging tinig ng katarungan sa buong bayan. At sa bawat batang nangangarap, sa bawat pulis na naglalakad sa madilim na gabi, at sa bawat puso na naniniwalang kaya pang ituwid ang mali, nananatiling buhay ang alon ng kanyang alaala. Hindi bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang patuloy na pag-agos ng pag-asa.